ginagawa eh. Ako rin naman eh. Kuya Jun, nag-usap na tayo last week tungkol dito, di ba? Hindi nga pwedeng tumira si Papa dito sa bahay. Wala nang choice, Catherine. Wala na siya ibang pwedeng pagstayan. Kung dito lang si Ate Elena mo sa Pilipinas, pwede sa kanya eh. Pero alam mo naman nakakamigrate ng pamilya niya sa Amerika, di ba? Kuya, alam mo namang hindi ko matututukan yung pag-aalaga kay Papa eh. Sobrang busy ko sa trabaho ko eh. Ngayon lang naman, Catherine. Kung hindi naman buntis ang asawa ko, sa akin pa rin siya titiri. Kaso hindi niya na kayang alagaan si Papa habang nasa trabaho ako. Alam mo ang sakit ni Papa. Kailangan siya matutukan. Yun na nga yung point ko. Hindi ko matututukan yung pag-aalaga kay Papa. Alam mo naman yung demand sa trabaho ko, di ba? Bakit? Bukod naman sa trabaho, wala namang ibang iniintindi kasi wala pang sariling pamilya. Sa ngayon, kailangan na namin magtipid para sa pagpapaanak. Hindi na namin kayang kumuha ng tagapag-alaga niya. Sige, kung bayad lang, ako na bahala. Ako nang sasagot, basta hindi pwedeng tumira si Papa dito sa bahay. Catherine, masama pa rin ba loob mo kay Papa? Kailangan natin magtulungan na alagaan siya. Ano gusto mo? Sa nursing home? O sa mga kamag-anak natin siya tumira? Hindi naman sa ganun, Kuya. Catherine, ngayon lang naman. Sige na, pumayag ka na. Kung nabubuhay lang si Mama ngayon, mas gugustuhin niyang nasa sayo si Papa. Pa, alis na muna ako Dito ka muna Catherine. Ganun ba, anak? Ingat ka, ha? Sige pa, alis na ako. Catherine, ikaw na muna bahala kay Papa ha. Bantayan ka talaga mo sa mabuti. Andito ba si Irene? Good morning, anak. Pasok ka na. Mukhang hindi ka madalas dito sa bahay. Walang laman rep mo. Pero may nakita akong itlog. Saktong palaman dito sa tinapay. Gusto mo ng kape, anak? Timpla kita. Huwag na po. Papasok ka na. Teka, Catherine. Baunin mo na lang tong breakfast mo. Dalawa naman tong ginawa ko. Isa sa'yo, at yung isa, pag nakita mo si Irene, pakibigay mo. Alis na ho ako. Oh, Lito, sakto buti dumating ka. Si Lito pala. Bale, siya mo din makakasama mo dito sa bahay habang wala ako. Hello po, magandang umaga po. Lito, ikaw muna bahala kay Papa saka sa bahay ha. Alis na ako. Sige po, ma'am. Bye, Catherine!
Lito? Lito, tara dito. Yes po, ma'am. Bakit may balikbayan box dito? Kanino to tsaka saan galing? Sa papa niyo po yan. Sa akin yung balikbayan box na iwan ko sa bahay ni Jung, kaya pinadala ko dito. Ah, ganun ba? O sige, Lito, tulungan mo na lang si Papa dalhin to sa kwarto niya. Sige po, ma'am. Kailangan kong lumayo upang matupad pangarap ko sa iyo. Gagawin ang lahat para sa iyo. Nang di danasin ang hirap sa mundo. Di alintana ang pagod, ang tanging nasa isip ay ang ngiti mo. Sana'y nandito ka, sana'y kapiling ka, sana. Di gusto na mawalay sa'yo. Umaasang maintindihan mo. Basang-basa dito ah. Pa? Papa? Ano yun, anak? Ano nangyari? Tignan mo yung sahig. Ikaw ba yung nagbukas ng gripo sa CR? Sorry, Catherine. Ako nagbukas. Nabalita ako sa news na mawawalan ng tubig, kaya nag-ipon ako sa balde. Nakalimutan ko na isara ang gripo. Ba't naman kinalimutan mong patayin Papa naman eh? Sorry na, nakaligtaan ko. Sorry na talaga. Saan yung tubig? Sa kapanigurado, tataas naman yung bill natin. Ako na! Akin na yan! Ako na dito, dun ka na. Ako na lang ang magluluto ng agahan para makakain ka bago pumasok. Huwag na. Sandali lang to. Nasaan ba yung mantika? Ano ba yan? Sinabi ko na nga na wag na, di ba? Ano ba kasi yung kinukuha mo dyan sa cabinet? Malilate na ako nito. Aga-agang perwisyo naman. Pasensya ka na, hindi ko matanda kung saan ko nilagay yung mantika eh. Ito oh! Tulungan na kita maglinis. Wag na! Ako na! Umalis ka na lang dito sa kusina, pwede? Yun na lang yung matutulong mo sa akin. Oras na, malilate na ako nito eh. Kakain
Inis naman eh. Rokat, anong nangyari sa'yo? Kakapasok mo pa lang pero parang pagod at stress na stress ka na. Paano naman kasi si Papa may ginawa na naman sa bahay? Ano ba ginawa niya? Ay naku, ayoko na lang ikwento kasi mas mainis na naman ako. Okay. Pero kung ano man yun, intindi na at unawain mo na lang si Papa mo. Iniintindi at pinipilit ko naman siyang unawain. Pero alam mo yun, stress na nga ako dito sa trabaho, pati ba naman sa bahay? Ay naku, alam mo, kakausapin ko na talaga yung kuya ko eh. Sasabihin ko, sa kanya na lang talaga titira ulit si Papa. Hindi ko na kayang kasama siya sa isang bahay. Hayaan mo na muna nakasama mo yung tatay mo. Alam mo, pansin ko, ang layo ng loob mo sa kanya. Hindi kayo close, no? Di kasi ako lumaki kasama siya. Mula bata pa lang ako noon, nagtatrabaho na siya sa ibang bansa. Nakakasama ko naman siya, oo, pero ilang buwan lang, tapos alis na siya ulit. Tapos, ilang taon ulit bago siya bumalik. Kaya hindi kami close. Kaya naman pala ganyan ka sa tatay mo. Pero Catherine, mas okay nga nakasama mo siya ngayon eh. Para mabawi niyo yung mga panahon na nawala sa inyo. Nung nagtatrabaho pa siya sa ibang bansa. Hindi ganun kadali yun. Paano naman hindi madali? Hindi madali maging close kami. Sobrang tagal ng panahon na hindi kami nagkasama. Para siyang stranger sa akin eh. Feeling ko, ganun din siya. Eh kung ganyan din naman pala nararamdaman mo, mas okay nga na nasa puder mo yung tatay mo. Para magkakilala kayong mabuti. Di na, wag na lang. Di ko talagang kayang kasama siya sa bahay. Alam mo, Catherine, sa totoo lang, napakaswerte mo nga eh, na nabigyan ka ng pagkakataon na makasama pa rin yung tatay mo. Hindi na rin naman siya bumabata. Tumatanda na rin siya. For sure, gusto niya bumawi sa'yo noong mga panahon na wala siya sa tabi mo. Sige ka. Hirap magsisi sa huli. Ano nangyari dito? Bakit ang daming putik? Anak, sorry maputik kasi Ano na naman ba yung ginawa mo? Ano ba na naman yan? Diyos ko naman! may surprise ako kay Irene. Irene! Irene na naman! Pawala na nga si Irene, okay? Hindi mo na kailangan gawin yung mga ginagawa mo. Ano, ginagawa mo ba yan para makabawi? Pues, huli ka na. Huling-huli ka na. Hindi mo na mababalik yung mga nasayang na panahon. Dahil mas pinili mong magtrabaho sa ibang bansa kaysa makasamang pamilya mo. O sige, nagtrabaho ka sa ibang bansa para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Pero hindi mo alam gaano kahirap lumaki na walang ama. Alam mo yung may ama ka naman, pero parang wala kasi hindi mo naman siya kasama.
ko naman kung bakit kailangan mong umalis. Na-appreciate naman namin yung sakripisyong ginawa mo para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. At mabigay mo lahat ng gusto namin. Pero hindi importante sa amin yun. Hindi importante sa amin ang pera o gamit. Dahil tatay ang kailangan namin. Ang hirap lang rin lalo nung namatay si Mama. Nasaan ka? Kailangan ka namin nun pero hindi ka dumating. Natiis mo? Na hindi man lang siya makita sa uling pagkakataon. Kailangan ka namin magkakapatid nun pa. Kailangan namin ng ama nun. Pero wala ka. Pa hindi ka dumating. Alam mo, sana hindi ka nalang bumalik eh. Sanay naman kami wala ka? Sanay naman kami walang tatay. Dumating ang araw, ako'y uwi na sa'yo. Pagkalipas ng matagal na panahon, alam kong di mo ko nakilala. Alam kong di ko napadama. Yakap at halik, mamahal. Pasok. Sana'y di pa huli ang lahat. Okay lang po ba pakiramdam mo pa? Okay lang ako, anak. Papasok na rin po ako sa opisina. Pag may kailangan po kayo, nasa labas lang po si Lito. Alis na ho ako. Catherine. Umaasang maintindihan mo kahit malayo ang puso ko ay sa'yo. Patawarin sana ako sa pagkukulang ko. Kapag-check na ako nito. Meron ka ba nito? I-check ko na lang muna yan sandali lang. Oh, hello Lito. Ba't ka napatawag? Si Mang Gary po kasi nawawala. Ha? Ano nawawala? Paano nawawala? Pinuntahan ko po siya sa kwarto niya kanina para po tawagin kumain. Kaso wala po siya doon.
Hinanap ko na rin po siya sa buong bahay. Wala rin po eh. Nag-ikot na rin po ako sa subdivision, pero hindi ko po talaga siya nakita. Dito naman. Bakit mo naman hinayaang lumabas si Papa? Sige, uuwi na ako. Pagpatuloy mo lang yung paghahanap mo, okay? Babalitaan mo ako, ha? Sorry po talaga, hindi po ako titigil sa paghahanap. Okay, sige. Balitaan mo ako. Catherine, paano mo nang bahala kay Papa ha? Bantayan at alagaan mo siya mabuti. Bawal mo na lang pasensya mo at intindi na lang siya sa tuwing susumpuin siya ng Alzheimer's na. Excuse me po. Nakita niyo po ba yung tatay ko? Ito po yung tsura. Hindi pa rin namin siya nakikita eh. Nagpunta na rin ako sa police station para mag-report. Bali, umuwi muna ako dito sa bahay para kung sakaling umuwi si Papa may maabutan siya. Babalitaan na lang kita, kuya. Sige, bye-bye. Kailangan ko ngayon upang matupad pangarap ko sa iyo. Gagawin ang lahat para sa'yo nang di danasin ang hirap sa mundo. 21 ng Mayo, taong 2014. Wala na si Cecilia. Wala na ang asawa ko. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na makasama siya sa huling pagkakataon. Ang tanging nasa isip ay ang ngiti mo. 23 ng Mayo, taong 2014. Hindi ako pinayagan ng amo ko at kinulong ako sa bahay. Sana mapatawad ako ng mga anak ko dahil wala ako sa tabi nila ngayon. 14 ng Setyembre, taong 2015. Birthday ng bunso ko ngayon. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Malaki pa rin ang tampo sa akin ng bunso ko. Ikawalo ng Hulyo, taong 2016. Lolo na ako. Meron na akong apo kay Elena. Gusto ko na umuwi para makasama ko na ang apo ko. Ako sa
pagkukulang ko. 20 ng Nobyembre taong 2017. Uuwi na ako ng Pilipinas. Makakasama ko na ulit sa wakas ang mga anak ko. Dumating ang Ika-22 ng Pebrero taong 2019. Isang taon na mula ng pag-uwi ko sa Pilipinas. Halos isang taon na rin mula nung malaman ko na meron akong Alzheimer's disease. Hindi ko inaasahan na mabibigyan ako ng ganitong pagsubok. Gusto ko lang makabawi sa mga anak ko, sa mga panahon na nawala sa amin. Pero hindi ko magawa dahil sa sakit ko. Sa loob ng ilang taon na nawalay ako sa pamilya, ang balikbayan box na naging ugnayan ko sa kanila. Hindi lang basta material na bagay ang nasa loob ng kahon, kundi pati na rin ang pagmamahal at taon-taon na pangungulila ko sa kanila. Ang balikbayan box ngayon ang nagsisilbing alaala, mga alaala ng unti-unting nabubura dahil sa sakit ko. Gusto ko humingi ng tawad sa kanila, lalo na sa bunso kong anak. 2 taon pa lang si Catherine mula nang magdesisyon ako na magtrabaho sa ibang bansa. Siya ang anak ko na hindi ko nakasama habang lumalaki, kaya alam ko malaki ang sama ng loob niya sa akin. Kaya hindi ko hahayaan na magkawalay kami ulit. Lahat gagawin ko para sa kanya. Kahit mga simple o maliliit na bagay gagawin ko para ipadama sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Na meron siyang ama, na nandito ang tatay niya at kahit kailan hindi na siya ulit iiwan. di gusto na mawalay sa iyo. Patawarin sana ko sa pagkukulang ko. Ma'am Catherine, ma'am! Nakita na po namin si Mang Gary. Nasaan siya? Nasaan si Papa? Irene! Papa? Papa! Irene, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Andito na ang tatay. Hindi na ako mawawala sa tabi mo. Di gusto na mawalay sa'yo.
Alis na ako. All ito. Trabaho. Wala ka! Nandiyan na hinahanap mo. Kaya nga eh. Quality education through quality textbooks.